Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Panibagong araw na naman, panibago na namang mga kabalbalan, ibang kampong ating pag-uusapan mga kababayan. And of course, wala nang mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan nga pala mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap hong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal ho ng stress. Also nakadagdag pa rin, nakapagpadagdag ho ng ganda sa inyong mukha. Bakit? Siyempre, nakasmile kayo lagi. Alam nyo naman mga kababayan, sabi nila, yung laughter daw is the best medicine. Lagi yung sinasabi ng ating doktor. Kaya lagi akong nakasmile mga kababayan para iwas sakit ho tayo. At saka alam nyo mga kababayan, kaya nga natatanggal ko yung stress ko ho, at saka nagiging kompleto ho yung araw ko, kasi napapatawa ko kayo. Siyempre, yan ho ang goal ng channel ho natin, na tatanggalin ko yung mga stress ng mga viewers ko. Kasi alam nyo naman ang mundo natin mga kababayan, puno ho yan ng stress. Talagang marami ho tayong problema. But anyways, kasama ho yan sa ating buhay, yung stress. Kung wala kang stress, hindi ka normal na tao. Kaya andito ho si Sir Ivan mga kababayan. Akong bahala sa inyo. Wait lang. Yung mga viewers natin dito na mga dilawan, you already know the drill. You have to take your medicine first. Baka na naman atakihin ho kayo sa depression yan. Siyempre marami tayong mga magagandang mga balita mga kababayan. Aasarin naman natin sila. Kasi sa mga sa mga bagong viewers natin dyan. Ako nga pala si Ivan ho, mga kababayan, medyo bulolo tayo. But it's okay, naiintindihan naman ng lahat. Naiintindihan, saka pure Cebuano ho tayo. Kaya nga medyo yung Tagalog natin, medyo gumaganon, medyo gahi. So nga mga kababayan, I think ready na ang lahat. Introhan natin. Alam niyo mga kababayan, maraming nagtanong ho. Maraming nasaktan. Bakit? Meron kasing inilabas na statement si Secretary Sonny Dominguez. Meron siyang statement mga kababayan, nakakataba ho, at saka nakakasakit ho sa mga tenga ng mga dilawan. Bakit? Sinabi niya kasi mga kababayan na ang Duterte administration daw, Duterte to Marcos administration, transition is already started. Sabi niya ho. Hindi niya ba napansin mga kababayan? Before pa ho, talagang nag-uumpisa na ho yung transition, noon pa. Kasi alam niyo mga kababayan, kung bakit bakit gusto ni PRD si BBM at saka kasama yung anak niya na si Inday Sara. Siyempre, naniniwala si BBM naniniwala nga si PRD mga kababayan, yung buong Duterte administration na si BBM lang ho ang makapagpatuloy ho sa proyekto ho ni PRD. Yung naumpisa ho ni PRD, lalo na yung bail program, yung pakikipaglaban ho sa illegal na droga. Kaya nga yun, andun na nag-umpisa ho ang transition doon. Kaya pinili niya si BBM. Hindi niya lang diretsohang sinabi, pero parang dinipinsahan niya. Naalala niyo ho 'yon, no? Naalala niyo ho yung interview niya kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Parang most likely na nga na dinipinsahan niya si BBM. At saka parang he is praising BBM naman. Alam niya naman yung quality ni BBM, quality being a leader. Siyempre parang nagtatrust na ho si PRD kay BBM. Andun na ho. Parang hindi na kasi naintindihan ng mga dilawan mga kababayan. Yung lahat ng mga proyektong ginawa ni PRD, lahat ng mga ginagawa ng Duterte administration, preparation ho yan sa pagpasok ni BBM. Kasi alam na ni Pangulong Duterte kung sino ang susunod na Pangulo. Alam na niya ho yan. Ngayon sumasakit ho yung ulo ng mga kababayan. Yung mga dilawan ayaw matanggap. Binabash ngayon si Secretary Sonny Dominguez. But actually agree ho ako kay Secretary Sonny Dominguez. Saka mabuhay ka po sir. Salamat agree ho kami mga BBM supporters, lahat ng mga DDS, tsaka mga Marcos Loyalists, naniniwala ho kami sa sinasabi niyo ho. Talagang preparation na ho ang lahat. Para kay BBM. Tsaka mga kababayan, i-welcome rin natin siyempre si BBM. Malapit na. Naamoy ko na yung Malacanang mga kababayan. Napakasarap.
parang na-feel ko na, parang na-vision ko na yung anong mangyayari sa Pilipinas, mga kababayan. Excited na ako eh. At saka ano rin natin, mga kababayan, congratulate rin natin si Sandro Marcos. Ang pangalan niya pala, mga kababayan, Ferdinand Alexander A. Marcos III. Ay parang katunog rin sa pangalan ng papa niya. Kaya nga the third pala, kinuha yung pangalan doon sa tatay niya. Sa lolo niya, sa lolo kay FEM. Saka siya na ho yung proclaimed first district representative ho sa Ilocos Norte. Saka palakpakan natin, mga kababayan, si Sandro ho, mga kababayan. Siyempre, kasama rin ang papa niya, si BBM. I-congratulate rin natin. At saka kay Ate Inday Sara. So nga, mga kababayan, abay, parang nag-iingay na naman ngayon si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Bakit? Siyempre, 'di ba? Maingay si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Lagi itong nang lalait kay BBM sa lahat ng mga sorte ni Madam Lenny, ni Nanay Lenny nila. Abay, puro lang paninira kay BBM. Alam niyo bakit? Siyempre, inassume na namin, mga kababayan, na itong si Attorney Rowena Guanzon, siya, parang secret weapon siya ng mga BBM supporters, lahat ng mga DDS at mga Marcos Reyes. Bakit? Siyempre, sa lahat ng mga paninira ng mga kababayan, parang natuto na kasi yung mga mamamayang Pilipino, ayaw na ayaw sa mga siraan. Ayaw na ayaw ng mga siraan. Pangit kasing ganyan, mga kababayan. Dapat unity. So, every time na manira ho itong yung mga Lini supporters, lalong-lalo na itong si Attorney Rowena Guanzon, siyempre nakapagpaano na kaya nga bumabaho yung supporters ni Lenny. Akala nila marami. So nga, mga kababayan, binakbakan ho ngayon ng mga pinklawan si Attorney Rowena Guanzon. Parang siya ho ang sinisisi ngayon. Bakit siya lang ang sinisisi ngayon? Buo namang Lenny supporters, mga mapanira ho yan. Kung manira, wagas, grabe. So meron siyang video, mga kababayan, panoorin natin. Kunti lang naman to. Gusto nyo sabihin sa mga kakampi na wag ako iboto dahil ako Trojan horse ng mga Marcos. Kung ano pa kayo kabobo, isipin nyo lang. Bakit ko disqualify si BBM kung kay Marcos ako? Bakit ko sinasabi adik siya, bobo siya, tanga siya, bangag siya? Kung kay Marcos ako. Oo, seatmate ko si Amy Marcos. Hindi ko naman pinagkakaila sa lahat. Kasalanan ko, matatalino kami, nag-UP College of Law kami. Magkakasalanan kami siya kasi mas matalino ako sa kanya Binuwiltahan siya ng piklawan. Problema ba naming dalawa yun? Hindi mo naman mapipili sino classmate mo, hindi ba? Hindi masama ugali namin. Hindi dalawa nag-aaway dahil lang dito sa politikang ito, kayo lang. Ewan ko sino nag-utos sa inyo dyan, ha? Sino kayo nag-utos? Wala naman nag-utos Wala na kayong chance, mananalo na ako, no? Magpo-congresswoman ang Mama Bing. Maging congresswoman daw siya. Wala na kayo ng trabaho, kayong mga kasinungalingan nyo. The end na yan. Nakakatawa talaga si Attorney Guanzon, mga kababayan. Siyempre siya ho sinisisi ngayon ng mga pinklawan kung bakit natalo daw si Nanay Lenny. Siyempre, grabe naman kasi itong buwanganga ni Attorney Guanzon, mga kababayan. Nabaho ho ang mga pananalita niya. Grabe. So nga, mga kababayan, bago ho tayo magpatuloy, siyempre marami tayong mga discussion. Warm up pa lang yun. Masasaktan ang mga dilawan. Siya nga pala, mga dilawan, shoutout nga pala sa inyo. Kumusta? Na-miss ko kayo, Parang hindi na kayo nag-iingay ngayon. Nasaan na yung mga maingay dyan sa social media? Yung mga trolls nyo, nasaan na yung mga trolls ninyo? So bago tayo magpatuloy, mga kababayan, siyempre, i-shoutout ho natin ang ating mga solid viewers dito. Gusto ko lang i-shoutout si Ma'am Jenny D. Alakdo ho, ang new subscriber ho natin. And si Ma'am Jenny, she is watching from Dumaguete, Negros Oriental. Yan. And of course, I would like to say hi to Ma'am Gina Tandok. She is watching from Doha, Qatar. Also, hi to Ma'am Tessie Estros. She's watching from Spain, sa Playa Camp del Mar. And of course, shout out rin kay Ma'am Shirley Lanada. Hi also to Ma'am Eliza Omrod. She's watching from Sydney, Australia.
And of course, shout out rin kay Ma'am Jovito, si Salonga, at saka kay Sir Bern Steiner. Yan, maraming salamat to. Marami pala tayo mga solid viewers. Siya nga pala, sa mga solid viewers natin dito, mayroon lang akong konting request mga kababayan. Sana ho, kung napatawa man kita, at saka sa mga viewers dito, kung napatawa man kita, sana mag-like, tsaka mag-share, at tsaka mag-subscribe na rin sa hindi pa ako nakapag-subscribe. Libre lang naman yan mga kababayan. Libre, very easy, walang bayad ho yan. Tsaka, it takes 1 second only. Mag-like lang, tsaka mag-share, at tsaka mag-subscribe din. Tsaka maraming salamat. And of course, hindi natin makakalimutan mga kababayan, i-shoutout natin ating mga viewers, ang mga Marcos Loyalist second generation. Yan, before mga BBM supporters. Ngayon, second generation ho sila ng mga Marcos Loyalist. And of course, i-shoutout rin natin, kumustahin natin ang mga DDS. Ang mga DDS ho nga mga naniniwala ho kay BBM. Siyempre, nahati yung DDS ako mga kababayan, DDS rin ako noon Tsaka shoutout ho sa mga DDS dyan, na mga viewers natin. And of course, hi din sa mga Marcos Loyalist, ang mga legends natin, ang mga legends ng mga Marcos Loyalist. At saka sa lahat rin ng mga member ng INC sa Iglesia ni Cristo. At saka lahat ng mga members maraming salamat. Marami pala tayo dito mga kababayan, kasama ho natin mga INC. And of course, ang mga senior citizen mga kababayan. Parang ayaw kong silang tawaging senior citizen. Bakit? Medyo old yun, pakinggan ng konti. Gusto ko lang silang tawagin mga legends. Mas maganda pa yung legends. Senior citizen, medyo masakit sa tuhod yun So, maraming salamat ka pala sa mga senior citizen natin dito na tumatangkilik ko sa ating programa mga kababayan. Kahit hindi sila BBM supporters, hindi sila DDS, at saka hindi sila mga Marcos Loyalist, pero natuwa daw sa ginagawa natin mga kababayan. Siyempre, pinapatawa ko lang kayo. Kaya nga sabi lahat, palaging sinasabi ng doktor mga kababayan, laughter is the best medicine. Kung wala kang stress sa inyong katawan mga kababayan, sa inyong isipan, hindi ho kayo magkakasakit. Kung marami kayong stress, dyan ho nabubuo ang sakit mga kababayan. Kaya yan ho ang ginagawa ko. But anyway, so bago tayo magpapatuloy mga kababayan, siyempre, gusto ko munang shout out yung kaibigan natin diyan ng mga vlogger ni Isko. You know how they are. Yung mga vlogger ho ni Isko, yung mga kalbo, ng 4 na kalbo. Abay, peace na tayo mga bro. Peace na tayo. Wala nang samaan ng loob. Tanggalin niyo na yung hatred na yan. Tanggalin niyo na yan. Dapat magkaisa ho tayo. Kahit ako hindi naman ako naninira sa inyo gusto ko lang tanungin, kumusta na si dancer? Parang malayo yata yung parang ika 129th. Malayo yata But anyways, I know you fought a good fight. Siyempre kami, mga solid kami. Siyempre, kayo, lumaban rin naman kayo. Salute rin ako sa inyo. Salute. Siyempre, magkakaibigan tayo, magkakilala tayo. But anyways, peace lang tayo, please. Sana kaya sana gayahin niyo ho yung amo niyo, si Isko. Siyempre, buti pa si Isko, nag-concede na. In-accept na ho niya yung pagkatalo niya ho. Yan ang gusto ko kay Isko. Medyo hindi lang tayo masyadong magta-trust. Alam niyo naman si Isko, medyo may pagkabalimbing. Diretsahan yung sinabi ko, no? Medyo may pagkabalimbing yan Saka bantay-bantay tayo. Pero alam niyo mga kababayan, nagustuhan ko yung sinabi ni Isko. Pati kay Senator Manny Pacquiao at saka kay Senator Soto, nagustuhan ko yung mga sinabi nila. Kasi gusto talaga nila, kahit natalo man sila, ina-accept na ho nila ngayon, sana ang gagawin na doon ng mga followers ho nila, dapat mag-unite na lang ho, at saka tutulungan ho natin ang bagong uupo na presidente, at saka vice-presidente. Tsaka yan naman talaga ang dapat gagawin ho natin. Kaya, saludo ho ko sa inyo, yung mga nag-concede ho, kaya sila si Gonzales, iwan ko si Leody, hindi ko pa nakita si Leody. Siguro na may nakita sa inyo, pero hindi ko palang alam. Buti pa nga si Trillanes, nag-concede na rin. Yung mga kababayan, hindi nakaalam na nung concede, parang inaccept na ho nila yung defeat nila, yung pagkatalo ho nila. At saka, yun ang nila, kapalaran.
So may mga kababayan, yung iba kasi ayaw matanggap eh. Lalong-lalo na, yung ano, alam nyo na kung sino, yung nanay ninyo, ayaw matanggap mga kababayan. Sobrang nasaktan ho, sobrang nasaktan. Lalong na yung partner niya, si Kiko, abay, umiiyak naman, umiiyak. Meron mo ko yung ipapakita sa inyo na video mga kababayan. Talagang literal na umiyak ko si Nanay Lining. Ay, umiyak talaga. Pero mamaya na yan. Meron ako munang babanatan mga kababayan. Pero bago muna, shout out muna natin si Lodilin TV Vlog. She's watching from Bahrain. Isa sa mga subscriber natin mga kababayan. And of course, I'd like to say hi to Ma'am Josephine Ponce. She's watching from Cagayan Valley. Also shout out rin kay Ma'am Sharon Chua. She's watching from London. And of course, hi also to Sir Fernando CP Channel. He is watching from Los Angeles, California. Of course, I'd like to say hi to Ma'am Sir Damaso Velasco. He is watching from USA. Saka sabi ni Damaso mga kababayan na bulol din daw siya na vlogger. Don't worry sir. Ako bulol nga rin ako eh. Kaya pero I did all I can para maintindihan ng mga viewers natin. Hindi nyo lang napapansin, bulol ako. Ibig sabihin ko kasi ng bulol mga kababayan, medyo medyo maghinto kunti ng magsabi. Hindi nyo napansin, parang iisipin ko pa yung sasabihin ko, medyo maglock yung mouth ko. Yun ang bulol. Tsaka parang ganyan, magpaulit-ulit. Pero nagsabi lang, nakakatawa daw yun eh. Buti na lang, bulol ako. Napatawa ko kayo eh. But anyways, mga kababayan, abay, itong vlogger ho, ng mga dilawan, abay, nag-iingay pa rin, kahit lalo na. Ayaw talaga matanggap mga kababayan, ayaw matanggap. So, itong si Percy mga kababayan, abay, tinawag ko yung kaibigan ko, yung vlogger din, si Mr. Jack All. Si Mr. Jack All, abay, tingnan natin yung ginawa niya yung video dito. Maingay ito eh. Ang galunggong Yan ho, ay si Percy. swimming sa karagatan. Ang gonggong ay nagpo-floating sa nakaw ng yaman. Ang galunggong... Mag-move on ka na. Tapos na eh. Ayaw kasi mag-move on. Itong si Percy mga kababayan, sinapak tuloy. Shout out kay Mr. Jack All eh. Maganda yung magagawa mo eh. At least hindi ako yung sumapak ha. Siyempre wholesome si Sir Ivan mga kababayan eh. Wholesome tayo. Ayaw manapak bahala na lang sila. Inaasar ko lang sila mga kababayan sa tawa natin. At saka sa mga ginagawa ho nila mga kababayan, aasarin natin sila, aasarin. So nga mga kababayan, kung kanina ho, meron na bang nakita sa inyo na live press statement si BBM? Abay, while kanina sa press statement niya mga kababayan, abay nanood ako para ko nakita si FEM na nagsasalita. Hindi niyo napansin? Para siyang si FEM, no? Even sarap panoorin. Nanood nga ako mga kababayan na gano'n na ako. Hinahagano ng nanood. Alam niyo mga kababayan yung niya kanina, meron na siyang statement ho kasi even sabi ho niya, even nga hindi pa nga tapos yung hindi pa tapos yung bilangan, nakakuha siya ng 31 million. Pero inassume na naman kasi ng Comelec na siya na talaga yung presidente ho natin. So, ito ang napakaganda sa mga kababayan sa unit team kasama ho si BBM at saka kay Inday Sara. Ready ho sila. Hindi pa sila nakakaupo mga kababayan, ready ho sila. Talagang nagtatrabaho na ho sila. Bakit? Sinabi ho ni BBM kanina na naka-ready na ho lang lahat ng yung mga economic managers ho nila at saka yung mga economic ho nila advisors. Ready na ho. At saka naghahanap po sila ngayon ng pinakamagaling na agriculturist at saka scientist. Kung meron na kayong kakilala mga kababayan, pwede nyo i-appoint kay Sir BBM. At saka pwede nyo i-recommend ho kay Sir BBM. Kung meron kayong kakilala, naghahanap po sila ngayon mga kababayan. Siyempre, isa sa pinaka-importante ho natin na ekonomiya natin, magaling ho sa agriculture. Kasi ang agriculture mga kababayan, kung mapaunlad ho natin yan, saka talagang magbo-boom ho yan, at saka tayo na ho magiging exporter, at saka mag-export ho sa mag-supply ho sa iba't ibang bansa, abay napaganda yan mga kababayan. Uunlad ho ang ekonomiya natin. Kaya yan ho isa sa mga prioridad ni BBM, ang agriculture. Isa ho yan. At saka
kaya nga excited ako mga kababayan eh. Ano kayang magandang mangyari sa Pilipinas pag andyan si BBM. 'Di ba? Napakasarap isipin mga kababayan. So while din isa si mga statement kanina mga kababayan, meron siyang in-appoint na ho. Meron siyang in-appoint. Kinausap niya ho si Inday Sara. Si Inday Sara mga kababayan, gagawin niya ho Secretary of Education. Napakahirap po niya na trabaho mga kababayan. Napakahirap po niya ng Secretary of Education. Siyempre, kinausap ni BBM si Inday Sara, pumayag naman ho. At saka kayang-kaya naman ho niyan ni Inday Sara. Bakit isa rin siyang ina? At saka gagawin niya ho lahat na ang anak niya ho talagang well-disciplined o saka well-educated. Talagang na mahahasa rin. Saka alam kong yan ho ang gagawin ni Inday Sara dyan sa education. Siyempre marami mga dilawan dyan. Dyan ho marami nagtambayan ng mga dilawan dyan sa education. Hala kayo, andyan na si Inday Sara. Magpakatino kayo dyan. Yung mga taga nasa DepEd. Kayo mga dilawan, magpakatino kayo. Baka kung ayaw yung masapak ni Inday Sara, nananapak yun. Kahit sheriff. Kayo pa nga, education, sasapakin kayo yan. Dapat magtino kayo. Excited ako dito. So ngayon mga kababayan, dahil nga papasok si Inday Sara siyang Secretary of Education. Naalala niyo ho yung gustong i-mandatory ho ni Inday Sara yung military service. Naalala niyo? Nag-iingay ngayon ang mga dilawan mga kababayan at saka yung mga tamad diyan na mga bata, yung mga teens na dyan, nag-iingay ngayon para magrarally na naman eh. Kasi ayaw nila yung military service. Kasi may pagkakaiba kasi mga kababayan, may pagkakaiba ho yan sa ROTC. Ang ibig sabihin nun na mandatory military service, talagang doon ka ho magsiservisyo sa Armed Forces, doon sa AFP. At saka hindi lang yan 1 month, hindi lang yan subject, hindi ho yan. Talagang maging reservist ka ho, andun ka ho mag-training andun ka mag-training sa AFP, andun ho, hindi basta-basta yan. Pero ito yung mga tamad ho dyan, ayaw sa ROTC, no choice naman kayo. At saka kung ako yung tanungin mga kababayan, gustong-gusto ko yan. Bakit? Lalo na sa mga anak ko, siyempre yung mga anak ko, merong military service na pinasukan, siyempre magiging mandatory ho yan. Excited ko niyan. Bakit? Magiging well-disciplined ho sila. Talagang maging magalang na ho. At saka patriotic. Yun ho, napakaganda niyan. Hindi kasi maintindihan mga kababayan itong ibang mga kabataan natin, lalong-lalo na yung nabilog ho ng mga nabilog ho yun ng mga dilawan. Yung mga taga-UP, detsahin ko na taga-UP, ng FAEU, siyempre sila naman ho nagpapabilog ng mga utak ng mga kababataan natin mga kababayan. Mga sila meron silang virus na utak nagiging cancer na sila ng lipunan ngayon. Sayang naman. Siyempre, balik ko tayo dito sa mga kababayan. Kay Inday Sara, excited na tayo sa mandatory, no? Okay, diba? Okay yan. Kasi kung hindi nyo na alam mga kababayan, alam nyo yung Korea, yung mga artista lahat dyan, yung mga artista ho dyan, lahat ng mga artista dyan sa Korea, dumaan ho yan ng mandatory service. Dumaan ho sila ng military service nga pala. Nagkamali ako. Kaya nga yung paglabas niya, naalala niyo si Psy, yung kumanta ng Gangnam Style. Naalala niyo yung mga artista ho ng Squid Games, yung artista ho ngayon ng basta mga Koreans. Pumasok ko sila ng mga kababayan. Pumasok talaga sila ng military service. Kaya nga paglabas nila, ang ganda ng mga katawan sila. Magandang meron na nagbato-bato na yung yung tiyan nila. Parang nagiging sila. Nagiging hunks. Yan ho ang dapat sa Pilipinas. Saka dapat ako agree ako na maging mandatory ho yan. Nag-excited na ako. Kaya itong iba, hindi naiintindihan mga kababayan. Hindi naiintindihan. So ngayon, meron pang isang good news mga kababayan. Hindi to fake news. Babalaan ko lang tong mga dilawan. Sabi nila, palagi daw ako nagpapalaganap ng fake news siyempre mga kababayan, dahil nga meron ng mga plano yung
meron ng plano ho yung yung unit team natin, si BBM at saka yung si Inday Sara, at saka yung buong kasama na magiging Marcos administration na yan eh. Abay yung mga kababayan yung US at saka yung yung Japan ay, nagparamdam na. Nagparamdam na, hindi yan fake news. Mismo ho si Erwin Tulfo ang nagbalita yan mga kababayan. Sabi hon dito, nangako ang mga bansang US at Japan na makikipagtulungan sa papasok na administrasyon ni BBM at Sara. Sabi pa, dagdag pa dito, ito ang pagsisiguro ng US State Department at ng Japan Cabinet Ministry ngayong araw. Abay, ang Japan ho mga kababayan, tutulong. Pero ito sa US mga kababayan, medyo, ko dito medyo gumagano basta US eh. Alam nyo naman ang US. Medyo hindi ko nila sabihin. Alam nyo na yung US mga kababayan. Sino bang nag-finance dyan sa mga pari na mga dilawan? Di ba US? Sino naman nag-finance dyan sa Rappler, sa Vera Files? Di ba US mga kababayan? Medyo na. Siyempre andun yung mga financer. Funded lang yung nasa Pilipinas na mga mga puppets. Siyempre kaya nga si mga kababayan, Kaya nga si Inday Sara, naalala nyo yung tinanong ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin dito sa right side niya na mayroong ganon? Siyempre yung kulay of unity of yan. Pero ang totoong pangalan kasi dyan mga kababayan, marami hong nakaalam, marami kaya shoutout sa inyo, sakto ho yung sinabi nyo, war paint ho tawag dyan mga kababayan, war paint. Camouflage face paint ho yan. Tsaka kung madaling sabihin, war paint. Kasi mga kababayan, siyempre alam na alam ho ng unit team, lalo na si Inday Sara, nasasabak ho sila sa labanan. Laban ho ito. Parang laban ho versus oligarko. Kaya nga nag-ready ho si Inday Sara, meron siyang nilagay ho dito. War paint ho ang tawag niyan. Kaya basta papalakpakan natin ang mga ang nakapagbigay ng saktong term. Shout out sa inyo, sana sa inyo. At saka kayong lahat naman, siyempre tama naman yung sinabi nyo mga kababayan. Tama ho lahat. Unity ho yun, pagkakaisa rin. Kaya nga red at saka green. Unity ho ang ibig sabihin yun. Kaya nga sa isip ni Inday Sara, sinasama ho tayo. Kasama ho tayo sa laban Inday Sara mga kababayan. Kaya nga nananawagan ho ako sa lahat ng mga naniniwala kay BBM, kay Inday Sara, na lahat na naniniwala ho, tutulungan natin mga kababayan. Kasi hindi yan kakayanin ni BBM at Inday Sara mga kababayan yung papaunla rin ng bansa natin. Kung hindi natin tutulungan, hindi tayo magtulungan, walang mangyayari mga kababayan. Bakit? Andyan yung mga kanser sa lipunan eh. Andyan yung oligarko, andyan yung mga dilawan. Paano yan? Merong papasok pa rin sa Senado ng mga dilawan. Paano yan? Kaya nga andito rin si Sir Ivan. Ibabalita natin yung mga ganun ng nagawa mga future projects ni BBM na mangyayari. Alam nyo naman yung mga dilawang media, ayaw nila yan. Talagang allergy ho sila dyan. Siyempre allergy nga kasi sila ngayon sa allergy nga sila ngayon sa sa Marcos at saka sa Duterte How much more kung meron na naman legacy na project si BBM na gagawin niya ho. Paano yun? Mas lalo silang masaktan, tsaka lalo silang manggagalaiti. Kaya sa ngayon pa lang, dapat sila tutulungan ho natin. So, okay mga kababayan, siyempre, ipagpatuloy natin na bago tayo. Meron ako ipapakita sa inyo na video na talagang matawa ho kayo. Meron akong discovery mga kababayan. So itong i-shoutout muna natin. Gusto ko lang i-shoutout ho si Ma'am Susan Debutation. She's watching from United Arab Emirates. And of course, I would like to say hi to Ma'am Elizabeth Vargas. She is watching from Jeddah, Saudi Arabia. Also shout out rin kay Ma'am Beauty Lopez. She is watching from Las Vegas. And of course, hi to Ma'am Marlene Muton. She's watching from Las Vegas. Also shout out rin kay Ma'am Quintiza Malita. She's watching from Kuwait. And of course, hi to Ma'am Mary Silvano. She's watching from Ormoc City. Siya nga pala, shout out sa mga taga Ormoc City. I-regards niyo kay Sir Richard Gomez at saka kay Ma'am Lucy Torres. I-regards niyo ako dyan. Tsaka nagpupunta rin ako sa Ormoc City mga kababayan. Siyempre, neighbor city namin yan Maganda na ngayon ang Ormoc City mga kababayan. Maganda talaga pagkadala ho ni Ma'am Lucy Torres at saka ni Sir Richard Gomez. Mabuhay o kayo, sir. Maraming salamat sa pagsuporta kay BBM.
So nga mga kababayan, abay, while naglipot-lipot ho ako sa sa social media, siyempre ganun si Sir Ivan mahilig kong research yan Dahil nga sa mga magagandang magagandang mga balita kay BBM at saka masyadong nasaktan ho si Nanay Leni. Masyadong ho siyang nasaktan. Umiiyak mga kababayan. Literal na umiiyak. Panoorin natin to. Lalaban ako. Lalaban tayo. Hindi matanggap. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo Ba't ka umiiyak, Lenny? sa halalan ng 2022. Umiiyak ang Mama Lenny nyo. Kawawa naman. Ay, kawawa naman mga kababayan. Naku po. So nga mga kababayan, abay itong meron na tayong balita. Siyempre at last merong nag-fact check ho. Merong nag-fact check dito sa ginawa ni Gab, yung dancer kasama ni Gary Valenciano, yung anak niya ho. Ay, hindi pala siya Gabi, si Gabriel Valenciano pala siya mga kababayan. Naalala nyo, meron kasi siyang meron siyang inilabas doon sa sa Instagram niya ho. Sabi niya, this isn't the 80s Comelec. Okay lang sa amin na matalo daw. Kami fair and square. Pero wag nyo kaming gagaguhin ng ganito because we are awake, we are hungry, and we will not go down without a fight. Sabi niya. Meron siyang sinabi sa una. Sabi niya, hi Comelec, are you seriously executing this nation's greatest election scam? May grabe niya, asking for a nation. Alam niyo kababayan, kung napapansin niyo dyan sa baba, ito, napansin niyo nung numero ho? Di ba nakuha ni BBM, like for example, nakuha ni BBM 25,914,000 and so on and so forth. Kay Leni Robredo mga kababayan, umabot ng 23,256,000 tsaka numbers so on and so forth. Napakakalaking kalokohan. Hindi ka umabot ng 15 million kay Leni, dito na umabot ng 23 million. Kaya itong pinaghuhugutan nila mga kababayan, ito ang pinaghuhugutan nila. Kaya sabi nila, meron ng election scam, merong dayaan daw. Hindi naman to numero ng binigyan ng Comelec Hindi ito ang numero binigyan ng Comelec mga kababayan. Sila lang ang gumawa niyan. Napakalaking fake news talaga mga kababayan. Buti na lang may nag-fact check ko dito. May nag-fact check ko dito mga kababayan. I-post ko na lang dito. Abay na fact check ho. Kaya nga tinatawagan ko itong mga kababayan, itong Rappler at saka yung Bira Files. Bakit hindi ko yung fact check diyan? Meron pang isang grupo ho nag-fact check niyan. I-shoutout nga pala sa inyo. Itong Bira Files mga kababayan at saka yung Rappler nanahimik lang. Talagang gonggong tong mga Bira Files at saka Rappler, wala to. Talagang most untrusted ho ito na media. Itong Rappler, nako po, pinaka less trusted ho ito. Dapat tanggalin na yan. Wala namang nabibigay na magandang balita yung Rappler puro lang paninira. Katulad na ho ng mga Leni supporters, puro lang paninira. Buti pa andyan ho ang SMNI. Buti pa andyan ho ang Net25. Meron din isang media ho na mismo ho nag-fact check ko dito. But itong si Gabriel Valenciano, bahala ka na. Buti nga sa'yo, na-fact check ka. Sige mga kababayan, maraming salamat ho kung nakaabot ka ho dito. Siyempre, i-shoutout rin natin si Ma'am Mary Silvano ho. Shoutout kay Sir Edgar and Mercy Flaminian ng VV 160 Vesa, Caloocan City. And of course, shoutout rin natin si Sir Hector Barcina. He is watching from Rojas City, Capiz. Also, shoutout rin kay Sir Nor Mangaba. He is watching from Cairo, Egypt. And shoutout also kay Ate Bernadette B. She is watching from Houston, Texas, USA. Sinabi ni Ma'am Bernadette B mga kababayan, tatawagin ko na siya ng ate. Hello Ate Bernadette, kumusta? Sana nasa sa magandang kalagayan ka ho. Ingat ho kayo lagi mga kababayan. So ngayon mga kababayan, huwag kalimutan mag-pray lagi kay Lord Jesus. Tsaka magpasalamat tayo sa lahat ng mga blessings ho na receive natin araw-araw. At tsaka magpasalamat rin tayo sa mga blessings na hindi natin nakikita.
andyan ho lagi si Lord mga kababayan. Si Lord Jesus andyan ho lagi sa inyong gilid. Pinoprotektahan ka ho niyan. Talagang love na love ka ho ni Lord Jesus mga kababayan. Ilang minutes lang naman, mag-thank you ka lang. It takes 3 minutes to 4 minutes na mag-pray. Just say thank you. Tsaka hingiin nyo ho yung kaligtasan nyo and tsaka yung good health. So maraming salamat mga kababayan and see you on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang